Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March for Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So Taurus, hindi lahat ng Taurus makaresonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate, Taurus. Taurus, if hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. So, especially your moon sign. So, Taurus, ano yung pwedeng mangyari this month of March for love reading for Taurus, sun, moon, rising, Venus. So, I'm going to do a spread. This is Celtic Cross spread for Taurus love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see a situation. Kaninong situation to? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Parang may nag-o-offer ng love sa'yo, Taurus. Ngayon. Very nice, Taurus. Oh. Okay. So, at this present situation, I don't know if this is coming back or new one na nag-o-offer sa'yo ng love, Taurus. So, let's see. Feeling ko, Taurus, pagbabalikan, bumabalik. Yan. May bumabalik sa'yo. Or may babalik sa'yo. Might be. This March. Na someone, might be you are married with this person. Okay? Could be married or nagkaroon talaga kayo ng commitment ng person na to before. So, babalik siya kasi hindi pa naman siya naka-let go sa'yo. Gusto niya magkaroon kayo ulit ng balance connection, magkaroon ulit ng love connection with you. Okay? May tiya nga, feeling ko you are married, may marriage cards. May married cards dito. So, pero on your part siguro, Taurus, nakikita ko na parang pagbalik ng person na to, on your part, hindi ka makapag-decide kung tatanggapin mo siya kasi parang hindi ka na ganun ka in love sa kanya. Kumbaga, wala nang spark. Parang ganun. But let's see. Yung challenge mo kasi dito is, feeling ko meron ka ng someone else dito. And ito nga yung challenge mo sa sitwasyon na meron ka ng someone else, tapos bumabalik si Paz. Let's see. So, yun na nga. Kasi nga, itong person na to, no, dumating siya nung time na sobrang bigo ka, sobrang problemado ka, sobrang parang feeling mo ang unfair ng mundo para sa'yo. Then, dumating yung person na to love you, to be there for you. Kumbaga, nandyan siya sa'yo, nag-antay siya kung kailan mo siya mahalin, kung kailan ka maging okay, kung kailan ka makamove on. So, nandyan siya for you to focus on your relationship or situationship, whatever. So, itong challenge mo ngayon na bumabalik si ex, might be ex-husband, para ayusin na yung family or ayusin na yung marriage, yet, the thing here is meron na akong someone else. Kaya wala ka nang, hindi mo na nararamdaman yung spark sa ex mo. So, in the distant past, let's see about this. Lumabo pala yung sitwasyon ninyo ng ex mo in the distant past. Itong bumabalik sa'yo ngayon.
Dahil sa may cheating din nangyari. May tinago siya sa'yo. Might be, of course, this is something about cheating. Siguro napagod ka sa pagsasama ninyo in the past and somebody walk away. I don't know if this is you or your person, could be vice versa. Kasi lumalabo na yung sitwasyon in the distant past pa lang. Pero you did love this person before. You really want na magkaroon kayo ng new beginning ng person na to. Sa marriage ninyo, magkaroon kayo ng successful marriage, sabi natin na happy marriage, you know, until sa point na dahan-dahan ka nang nadidisappoint dahil sa, I don't know, may cheating involved dito kasi nandito yung cheating card. Tinago niya sa'yo na akala mo mahal ka niya, akala mo ikaw pa din yung mahal niya, meron na pala siyang tinatago na iba. Until sa dahan-dahan na kayo nawasak nito kasi dahan-dahan na din nagkakaroon ng clarity about this. So in the distant past, I think, let's see, feeling ko in the distant past, your ex-husband still did try to communicate with you. Kasi parang nag-e-effort siya dito eh. See, na to offer you second chance. Pero in the distant past, on your part, nasa point ka na parang hindi mo na na-appreciate. Hindi ka sure na tatanggapin siya. Parang you wanted to move forward na, never look back. Yet, in the recent past, lumilingon ka pa kahit papano. Kasi minahal mo to eh. Lumilingon ka pa kahit papano. Pero nagkakaroon kasi kayo ng mga confrontation, arguments, about sa mga nangyari in the past. So, ibig sabihin, distant past and recent past. May communication kayong dalawa. Pero hindi kayo nagkakaunawaan dalawa. Na hindi kayo nagkakaunawaan dahil sa palaging nababalik yung mga issue, then nag-aaway na naman. So, offering second chance, nagkabalikan kayo, tapos naghiwalay na naman kayo, nakukonfuse sa nararamdaman, feeling of meron pang issue from that third party, and so nagiging imbalance yung connection dito, nagkakaroon ng unsureness yung connection dito. Until sa, I think, ikaw mismo na yung umalis because you just really wanted to move on from this. Kasi parang nahihirapan ka na ganito. Nahihirapan ka na parang palagi na lang kayo nag-aaway na dalawa. Kahit sabihin natin na tinatry niya naman na ipakita sa'yo, kahit sabihin natin na tinatry niya na ipakita sa'yo na mahal ka niya, willing siya na ayusin yung family ninyo, yet on your part is mahirap kalimutan yung issue. So at this present situation, bumabalik na naman siya. Okay? Bumabalik na naman siya na ayusin itong sitwasyon ninyo. Kasi hindi pa naman siya nag-let go from you. Yet on your part, nung umalis ka and just wanted to move on, nagkaroon ka na ng someone else. During those time na broke ka talaga. During those time na you're in pain, na imbalance yung buhay mo, problemado ka, dumating yung person na to, which ito na yung magiging person mo ngayon at this present. So ito yung nagiging challenge mo. So what is the best outcome here, Taurus? Let's see. So I can see signs, Pisces. Your person might be Pisces. Your person might be no, not the Aries, Sagittarius, no. Taurus might be, this is you, Taurus, or another Taurus, same Taurus. I can see Sagittarius, okay, Gemini, Virgo, Aries, Sagittarius, Leo, Libra is also here. Anyway, ano yung pwedeng best outcome dito sa reading ninyo? So, there is a possibility na okay, kailangan talaga dito na kailangan ninyong magkaroon ng heart-to-heart conversation with an ex, with this ex, not with the new one. Kailangan nyo mag-usap
na ikaw, on your part, kailangan mo talagang pumili. Mahal mo. Sino ba may potential na pwedeng magkaayos at magmamahalan talaga ng totoo? Whether ibalik mo yung nakaraan ninyo ng person mo, magkabalikan kayo, ayusin nyo yung mga hindi nyo pagkakaunawaan na dalawa, at magkaroon na new beginning, or you will going to choose this new one na dumating sa buhay mo. So you really need to talk. Okay, ano yung magiging decision mo? Kailangan clear din yung magiging decision mo dito, because this will be going to be the best outcome kaysa sa sabihin na natin, okay, na umaasa yung isa na babalikan mo, tapos umaasa din yung isa na siya yung pipiliin mo. So pwede itong vice versa, okay? So, kailangan talaga dito na mag-isip kung sino yung i-end na cycle dito towards a new beginning. Kanino ka ba talaga masaya? At, para matiwasay na yung isa makapag-decide na to walk away. Or, at isa, you will continue with that until sa future na. So, ito yung best outcome dito. Kasi nakikita ko kasi in the near future, okay, or in this month of March, merong new beginning na mangyayari. Let's see. Let's clarify. So, you will going to take the leap of faith towards a new beginning with the ex. Yeah, you were going to have a new beginning with an ex. Kumbaga, tatanggapin mo yung offer nito might be this month of March or in the near future. And feeling ko you were going to move forward. Though magkakaroon kayo ng mga confrontation nito ng person na to, pero andun sa point na bakit ito yung pipiliin mo. Might be some of you ka, no, hindi na, ex na siya, ayoko na sa kanya, dito na ako sa bago, or sa darating na bago. Alam mo kung bakit? Kasi para to sa mga Taurus na iniisip nila yung family. Iniisip nila might be yung responsibility, or baka may anak kayo nito, or mga anak kayo nito. So, parang iniisip niyo na mabuo yung family. Kasi, ito yung naka-apekto dito sa sitwasyon eh. Might be you are a mother, and karga-karga mo yung responsibility as a mother nung time na naghiwalay kayo nitong person na to. And might be if babalik ka dito sa kanya, dalawa kayo, magkatuwang kayo na, magtulungan kayo na para sa mga anak ninyo, kung mga anak mo to or anak ninyo. So, yun yung iniisip mo, nagiging practical ka dito, kaya babalik ka sa ex mo. So, an external influence here. Ang dami yun na din pinagdaanan na dalawa. Ang dami yun ng pinagdaanan ng person na to. But let's clarify, okay? See? Maiisip mo din kasi dito that you wanted to have changes na din. Kumbaga, dito sa family na meron kayong dalawa. Gusto mo na din, however, na magkaroon ng maayos. Kumbaga, may pakita sa tao na maayos na yung family namin ngayon. Buo na kami ulit. And ito din yung gusto mo na sa mga anak mo. Na buo na kayo, may tatay, nanay na. So, parang kahit sabihin na natin na medyo cold pa rin kayo ng person mo, you are going to take the leap of faith. Bahala na kung ano mangyari. You tatanggapin mo to. So, what you are hoping here is, sana magtuloy-tuloy to. Mag-progress to. Itong pagbabalikan ninyo. Sana hindi ka magsisi sa pinili mo at magpa-progress ito. But you are, what your fear here is, let's clarify about this.
feeling ko what you fear here is yung mga unexpected na mangyayari. You know? And syempre, hindi mo alam na ano yung pwede mangyari in the future. Baka babalik na naman sa dati, baka mag-aaway na naman. So, yung fear mo dito is mga unexpected na pwedeng mangyari. Baka dadaan na naman kayo sa pagsubok at babalik sa dating, you know, madidisappoint ka na naman. So, feeling ko, ito yung mostly na nasa isipan mo Ito yung mostly na pinofocus mo. You still love this person though. May pagmamahal naman, hindi naman sabihin na nawala. Though nandun ka sa point na nawalan ka na ng gana. Pero feeling ko kasi in the near future or this March or in the near future, ipapakita niya talaga sa'yo ulit yung pagmamahal. Na nandyan pa siya, willing pa siya at naniniwala pa din siya na may pagmamahal pa din sa'yo na tira para sa kanya. So, through that, mga paliligaw niya or ano man yung mga, you know, pwedeng mahulog ka balik sa kanya. Kasi before, minahal mo naman kasi talaga siya So, but the thing here is, you are afraid of, may pisa sobrang focus mo dito, yung fear mo kasi dito na baka maulit na naman yung dati. And, baka may aalis na naman, you know, baka sa ngayon lang to tapos biglang hindi mo naman pala na siya mahal or kaya mo bang pakisamahan tong person na to, mabalik ba kami sa dati, yung mga tanong na mga ganyan sa fear mo. Because alam mo, nakikita ko dito for the outcome of this, hindi ka na magiging katulad before. Yes, babalik ka sa person na to. Pero, hindi ka magiging katulad na before. You will going to have your freedom this time. See? Mas, kumbaga, mas atupagin mo yung happiness mo. I mean, hindi man atupagin. Kumbaga, prioritize. Iisipin or sabihin na natin na kahit papano, hindi ka na sobrang magpo-focus sa person na to, sa husband mo. Same as before. Kumbaga, yes, nagkabalikan kayo para sa bata. Pero ikaw, mas tutuunin mo ng pansin yung sarili mo this time. Yung happiness mo, yung freedom mo. Kasi parang feeling ko on your side, meron ng disappointment sa'yo Napagod ka na. Napagod ka na sa noon ninyo. So, okay, magkabalikan tayo para, sabihin na natin, para sa mga bata, sa pamilya natin. Pero, feeling ko on your side, etong new person mo, etong dumating sa'yo, magkakaroon pa din kayo ng relationship nito. Kumbaga, hindi mo siya basta-basta iiwan. Magkakaroon pa din kayo nito. Until siguro feeling ko ang for you dito is you will going to observe this past person kung yung pagbabago niya. Hanggang sa hindi mo nakikita na pinoprove niya sa'yo, sa pamilya ninyo na nagbago na talaga siya. As in, hindi naman madali makita yung pagbabago, hindi naman isang araw lang. Kumbaga, makikipag-communicate ka pa din dito. Pero feeling ko, no, sa ginagawa mong ito, with this new person, hindi din kayo magkakatuluyan nito. Hindi din. Kasi hindi din kayo magkakaunawaan nito. Dahil na din sa pagbabalik mo dito sa person na to. So, pwede itong vice versa, okay? Dahil na din sa pagbabalik mo dito sa person na to because of the past person. So, magkakaroon talaga kayo ng new beginning with this past person until sa aabot kayo sa point na maayos na yung family ninyo. At itong new person mo, mawawala na to. Magkakaroon kayo ng issue nito. Kumbaga, hindi mo siya madaling bitawan, pero mabibitawan mo din siya. Dahil yung family ninyo mabubuo din in the future. So, that is my reading for you. I can see Leo, Libra, same as earlier. I can see here also Aquarius. Yun. Thank you and God bless.